Ito ang unang pagbisita ni Pangulong Marcos sa India sa ilalim ng kanyang pagiging Pangulo at kami lubos na nagagalak. Ano? Ito ay isang tinatawag natin na state visit. Ibig sabihin, ito ang pinakamataas na antas ng pagdalaw ng isang foreign leader at paanyaya ng Indian government sa isang foreign leader. Kung saan makaharap niya ang pamunuan ng India. Mula noong 2024, pinagdiriwang natin ang ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations natin sa India na itinatag noong 1949. Kaya napakagandang pagkakataon ng pagdalo ng Pangulo na kaalinsabay nito itong napakamahalaga na anibersaryo ng ating ugnayan. We have 75 years of diplomatic relations pero dahil nga ang ating ugnayan at ang ating pagkakaibigan sa India ay talagang labis na umangat at naging mas tinatawag natin mas strategic ang mga tinutumbok na pagtutulungan. Kaya inaasahan natin na sa pagdalo ng Pangulo na to ang antas ng ating ugnayan ay itataas din kung hindi lamang sa bansag hindi lamang sa bansag kundi sa actual na konkretong pagtutulungan. Itong mga huling taon sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos, pamumuno ni Prime Minister Modi, madami tayong mga kumbaga naitala na magagandang mga bagay. Halimbawa sa kalakal. Ang kalakal natin bigla hindi bumababa sa 3 billion US dollars at paangat ng paangat. So tatalakayin 'yan, hahanapan ng Pangulo makikipagtalakayan siya kay Prime Minister Modi ng mga pamamaraan upang lalo pang maiangat 'yan Sa investments, madaming mga Indian companies na nasa Pilipinas, lalo na sa tinatawag natin na IT BPM na sector which is one of the major drivers of our economy I think yan ay nagbibigay ng trabaho, ng employment sa humigit kumulang mga 1.8 na milyon na kababayan natin at inaasahan na aangat palalo Inaangat din natin yung ating kakayanan na ipagtanggol ang ating ang ating bansa, ang ating teritoryo, ang ating maritime entitlements na lehitimo sa UNCLOS at bahagi niyan ay pagpapaangat ng ating defense deterrence capability. At malaking bagay diyan ang ating nabili na BrahMos missile sa India. So maraming bagay ang umaangat na konkreto sa ilalim nitong pag-angat ng ating ugnayan. Itong ngayon habang tayo nag-uusap mismo kasalukuyang nasa Daungan sa Pantalan sa Maynila ang tatlong barko ng Indian Navy Indian Navy INS ang tawag INS Delhi, Kiltan at isa pa at sila'y nandiyan. Hindi ito yung unang pagkakataon na pumunta ang India subalit dumadalas. Well, ang mensahe na I think ang mahalagang mensahe na ating makikita at mapupulot dito sa pagtutulungan ng ating mga Navy, yung pagdadalawa ng ating mga barko, ating mga naval vessels, ay yung pagpapahalaga ng dalawang bansa. Yun yung mensahe natin sa buong mundo Ang dalawang bansa na to, Pilipinas at India, ay may pagpapahalaga sa maritime security, sa free and open and inclusive na Indo-Pacific. Yung mga prinsipyo niya yan, rule of law in the maritime commons, pagsunod sa tinatawag natin na UN Convention on the Law of the Sea. So yung Pilipinas, India at mga bansa na kapareho natin ang prinsipyo at pananaw, tinitiyak natin na yung mga karapatan na yan sa karagatan ay hindi nasisikil sapagkat may karapatan tayong lahat na magkalakal, tumawid ng mga barko, cargo ships, mangisda, mga bagay na yan. So yan ang isang importanteng mensahe na naipaparating ng ganitong uri ng pagtutulungan. Itong ugnayan natin sa India pagdating sa IT at sa IT BPM na sector, isa yan sa pinakamalakas na job generator sa Pilipinas, mga 1.8 million paakyat sa 1.9 million na empleyado na nagtatrabaho diyan. Malaking contributor yan sa ating GDP. I think mga 8% kung di ako nagkakamali. So malaki yung value. Ngayon, ang India at ang Pilipinas ang nangunguna sa buong mundo pagdating sa sector na ito Kahit na tayong dalawa yung nangunguna na magkaibang bansa, India at Pilipinas, hindi tayo competitor. Ang tingin natin sa ating dalawa yung tinatawag na co-opetition.
sige, cooperate. I mean, we're also competitors, no? Pero sa totoo lang, nagtutulungan tayo. So we're also cooperating to leverage each other's strengths in this area. Pinakamahalaga yung umaangat ngayon na tinatawag na artificial intelligence, AI. So yung upskilling ng ating mga kababayan na nasa IT BPO sector, malaki ang magiging papel ng mga Indian IT companies diyan sapagkat sila yung nagde-develop ng maraming AI technologies din ngayon. Sa turismo, sa buong mundo ngayon, India ang pinakamalaki ang populasyon, ano, nalagpasan ng ang China, no, number 1 sa buong mundo. Tinutugunan natin ang direktiba ng Pangulo na gawing major source of tourism ang Indians into the Philippines. So kung ang visa ay mahirap, sasabihin nila doon na lang kami sa madali or sa visa-free or sa madali ang visa. No? So yung ating visa-free regime for Indians na nagsimula noong Hunyo, malaking bagay dyan. Meron din tayong e-visa na hindi na din kailangang mag-apply, no, sa pumunta dito sa embahada, no. So pinapadali natin lahat 'yan. At ang isang malaki pang contributor sa Indian tourism ay yung direct air connectivity, direct flights, sinasabi natin. It's coming soon. Ang anunsyo ng Air India ay sa Oktubre. So ang tingin natin by October we shall have had in place yung basic criteria para to drive Indian tourism into the Philippines, no? Ease of visa access and direct air connectivity. And syempre, napakaganda ng Pilipinas, ano? So hindi sila magkukulang sa destination dyan. Ang totoo niya, pinopromote natin ng Pilipinas para din filming locations ng Bollywood sapagkat isa sa pinakamalaking industriya ng pelikula sa buong mundo ay nandito. So ang behavior ng Indians, kapag nakita ang isang lugar sa pelikula, punta tayo dyan. So, ganun ang isang strategy din natin. Importante yung people-to-people connections, whether mediated by tourism or education or cultural exchanges, sapagkat yung pagkakakilala na yan, in the end, all boils down to fostering larger relations. No? Tumatawid yan sa political, tumatawid sa economic, ganyan. Pero ang importante yung mutual appreciation and also siguro correcting misimpressions, ano? Sa lahat ng pagbisita ni Pangulo sa iba't ibang bansa, sinusundan natin lahat 'yan at alam natin na mahalaga kay Pangulo ang ating mga kababayan sa ibayong dagat, no? Ating Filipino community, whether OFW or naninirahan doon, na makadaupang palad at makapiling ang ating mga kababayan. At natutuwa kami na maraming nagpatala bilang patunay na sila'y nasasabik din, no, na makita at makapiling ang Pangulo. This state visit honors the Philippines, honors India's friendship with the Philippines, at ang kinatawan niyan ay ang head of state, meaning to say ang ating Pangulo. So itong pagdalo ng Pangulo, nakikita na ating mga kababayan, nakikita namin sa Pasuguan, na ito ay pagkilala sa Pangulo, sa kanyang mga nagawa para sa bansa, at higit sa lahat, bilang pagkilala, bilang pinuno ng ating republika, bilang kinatawan ng ating sambayanan.